Okay, good evening friends. Welcome. Lesson 1 ng ating pag-aaral ng hermeneutics. Okay? So bakit ba natin to kailangan? That's the first lesson. Bakit ba natin to kailangan? Okay? Gusto lang ko yung no? Nangyari na ba sa inyo? Okay? Pwede kayong umamin, pwede hindi. Pwede kayong ah, wag na kayong mag-like. Kasi pwede kayong mag-smiling face. Bahala yan. Nangyari na ba sa inyo una? Paulit-ulit na lang ang sinasabi mo sa pulpito. Ayan. Paulit-ulit. Sayang hindi ko si Pastor RG lang, yung mukha lang ni Pastor RG nakikita ko eh. Hindi ko makita yung ayan, yun, salamat. Ayun, si Dan, si Kuya Rigor. Yan, para kasali naman ako dito, yan, paulit-ulit. Ito, mga kapatid, hindi nyo kailangan umamin dito, ha? Okay lang, kahit hindi pa talaga, never pa itong nangyari sa inyo, okay lang. Ano pa? Nangungopia ka na lang ng sermon sa iba, yan. Nangyari na ba sa'yo? Wala kang mensahe, di mo alam. At dahil kahit naman nangungopia tayo, love pa rin tayo ni Jesus, di ba? Pag nangaral tayo, hindi naman nila halata. Mga tagapakinig, hindi naman nila halata na kinopia natin. Ano pa? Nagda-download ka ng ready sermon. So parang kapareho ng pangalawa. Pero ito medyo techie. Techie yung dating. Download ka. Tapos pagpunta mo sa hindi mo lang binabanggit yung author, yung source mo, no? Pero anyway. Tapos, dahil sa nangangaral ka, kinikwento mo na lang lagi yung buhay mo. Yan. Pag-open mo ng Bible, syempre, minsan merong ibang magbabasa ng verse, magbasa ng ganyan, tapos simulan mo. Tapos, kinikwento mo na yung buhay mo. Ayan. Tapos, ano pa? Sa New Testament ka lagi nagtuturo, no? Kasi di mo alam ang Old Testament. O kaya yung Bible na meron ka, wag naman sana, yung, yung kalahati lang, yung Matthew hanggang Revelation lang. No? Ay, kung pwede kaming, pero, mami, baka maraming humingi. Si Hazel daw, kung wala raw Bible, pwede raw kami mag-donate. Gaalala ko, baka maraming humingi. Anyway, so, ito masakit. Ito. Hindi ka kumbinsido sa sarili mong paliwanag yan. Nangyari na ba sa iyo? Pagkatapos mong mangaral at pag-upo mo, balik mo doon sa lugar mo, ikaw mismo, tama ba yung mga pinagsasabi ko? O kaya merong kulang, no? Anyway, hindi na, to. So, bakit, why, teka lang, meron lang ako isip. Okay, so bakit ba kailangan pag-aralan ng hermeneutics? May nagsabi, sabi ng iba, basahin mo lang yung Bible, tapos gawin mo na yung pinapagawa. At siguro, nakarinig na tayo ganoon. O kaya naman, sabi, this view, no? Itong sinabi na to na wag na lang daw tayo mag-aral, no? Tapos yung bumper sticker theology, ang sinasabi ng bumper sticker, no? Yun. God said it, I believe it, that settles it. Yun daw yung bumper sticker. Ganun yun. God said it, sinabi ng Diyos, pinaniwalaan ko, tapos yung usapan. Hindi na kailangan daw ng hermeneutics. Tapos interpretation, pero interpretation is unavoidable in understanding scripture. Kailangan talaga merong At ang interpretation that aims or thrives on uniqueness can usually be attributed to pride, no? Minsan nga raw yung gusto natin, sasabihin natin, itong turo na to, wala pang ibang nakarinig nito, dito nyo lang ito mapapakinggan. Pero nakakalungkot doon, sabi ni Gordon P.,
meron daw halong ano yun, spiritual arrogance. At usually daw, pag sinasabing unique yung interpretation, usually mali daw yun. Magandang tugon dun sa mga ano. Kasi, syempre, sasagutin ko na rin yung tanong, bakit po, Pastor? Kasi syempre, ang gusto ng Panginoong Diyos, maintindihan siya eh. Di ba? Hindi yung, ano yun, maaaring totoo, tapos ngayon mo lang napakinggan. Pwedeng ganoon. Pero, yung sense ng novelty, ibinigay ng Diyos ang Biblia para sa kanyang bayan, para ito'y maintindihan. Kaya kung pupunta ka sa isa, sabihin mong unique interpretation, yun may problem. Kaya sorry. Sabi ni Moises Silva, there are tensions, no? Tensions highlight interpretive complexity. Teka lang. Sabi ni Moises Silva, the Bible is divine, yet it has come to us in human form. The commands of God are absolute, yet the historical context of the writings appear to relativize certain. So, yung iba sa kanila, mapapaisip ka kung applicable nga ba talaga sa panahon natin ngayon. The divine message must be clear, yet many passage seems ambiguous o ano pa rin, kailangan na mas dagdag na pag-aaral. We are dependent only on the Spirit for instruction, yet scholarship is surely necessary. Meron tayong paghingi ng tulong sa banal na Espiritu ng Diyos. Pero maganda rin na meron tayong mga nababasang publication. Kasi nga, we belong to a community. And then the scripture seems to presuppose a literal and historical reading, yet we are also confronted by the figurative at saka mga non-historical, kagaya ng parables. Proper interpretation requires the interpreter's personal freedom, yet some degree of external corporate authority appears imperative. So, sinasabi dito ni Moises Silva, pwedeng makapag-interpret tayo na tumutugon doon sa pangangailangan ng mga kapatid natin sa church, pero wag nating kakalimutan that we belong to a community. At kung inanarrow down natin yon, we belong to CBAP. Okay? So we are also accountable sa ating organization. Ano naman yun, noble cause naman yun. Kaya hindi natin kailangan maging mabigat tungkol doon. Sorry. Mga ilang paliwanag tungkol sa hermeneutics. Ayon kay Bernard Ram, ano man pamagat ng Protestant Biblical Hermeneutics yun. Ito, nakikita ko dito. Protestant. Hermeneutics is the science and art of biblical interpretation. It's a science because it is guided by rules within a system. And it is an art because the application of the rules is by skill and not by mechanical imitation. Dagdag ni Bernard Ram, no, sola fide regula, or yung by faith na regulation is the Reformation position that the Bible is the only authoritative voice of God to man. At again dito wala tayong ang tawag mo dito, wala tayong debate dito. This is accepted. Ayon kay Grant Osborne, hermeneutics is derived from the Greek word meaning to interpret. Traditionally, it has meant that science, which delineates principles or methods for interpreting an individual author's meaning. That the original meaning is legitimate, even necessary, concern, and that hermeneutics encompasses both what it meant, anong ibig sabihin niya noon, and what it means. Anong ibig sabihin niya ngayon. Si Scott Duval and Daniel Hayes sa aklat na Grasping God's Word, no? Yun sa paliwanag nila sa historical critical, sabi nila, because God chose to work through human authors as the immediate source of His inspired word, the more we know about the human author, the better. Try to find out as much as you can about the writer's background.
And then Moises Silva, as doon sa book ni Walter Kaiser na Biblical Hermeneutics, no? Sinabi niya, we need hermeneutics not precisely because the Bible is a divine book, but because in addition to being divine, it is a human book. Strange though that may sound, such a way of looking at our problem can put us on the right track. Human language, by its very nature, is largely equivocal, that is, capable of being understood in more than one way. And remember, si Jesus, He is the Word who became flesh. So He is divine, both divine and human at the same time. At ganun din natin pwede tingnan ang mabuting balita ng Diyos, ang Biblia. Meron nitong human side na kailangan nating uh, pahalagahan at bigyan pansin. So yung Greek word nito, hermenein, ang kahulugan ay to interpret or explain. At ang hermenia naman ang noun na interpretation. At ang ilang mga text na nagamit yung verb na ito ay sa Luke 24:27 at maging doon sa 1 Corinthians 12 verse 10. At tayo rin, whether you are aware of it or not, diba? Everyday communication involves interpretation. Siguro, gamitin ko na lang yung example, no? Yung punta ka sa sa ibang bansa, no? At doon sa first day mo, doon sa pagpunta mo sa ibang bansa, nanood ka ng balita, no? For example, sa South Korea o kaya sa Thailand, nanood ka ng balita. At doon sa panonood mo ng balita, kahit merong English translation, no? Hindi mo pa rin siya fully maintindihan. Kasi nga, you do not belong to that culture and background. Marami ka pang kailangan alamin bago mo makuha yung ibig sabihin dun sa balita, no? So biblical interpretation requires conscious methodology. Dagdag pa ni Grant Osborne sa kanyang hermeneutical spiral. Sabi niya, three perspectives are critical to a proper understanding of the interpretive task. Actually, yung first and second ay pagpapalawak na lang dun sa definition kanina. First, hermeneutics is a science since it provides a logical, orderly classification of the laws of interpretation. Second, hermeneutics is an art, for it is an acquired skill demanding both imagination and an ability to apply the laws to selected passages or books. Such can never be merely learned in the classroom, but must result from extensive practice in the field. Third and most important, hermeneutics, when utilized to interpret scripture, is a spiritual act. Again, hindi na natin din ito debatable, no? Depending upon the leading of the Holy Spirit. Yung sa homiletics class ko, binabanggit ko na yung the Word of God, nag-i-inspire siya sa Bible. At doon sa reader, nagmumove yung Holy Spirit sa buhay ng reader para maintindihan niya yung scriptures. At nagaganap din ito pag nangangaral, hindi po ako yun tuturo lang ako yun. Pag nangangaral sa pulpito, nagbibigay ng inspiration or illumination, halo-halo na yun. Ang banal na espiritu ng Diyos doon sa nagsasalita. Pero kumikilos din yung Holy Spirit sa mga tagapakinig. And again, ang dami kong kwento dito pero siguro one time kasi kung paanong gumagawa at kumikilos ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Yun lamang, meron niya kahit na pinag-usapan natin yung positive, meron mga misconception. At some believe the Spirit alone reveals all meaning. Meron ganong paniniwala. Na pag mag-pray ka at ang pray mo naman ay honest sa Diyos, ayun ang paniniwala ng ilang tao. Ako hindi ako masyadong hindi ko masyadong accepted yun. This view oversimplifies illumination and clarity.
The Spirit helps but doesn't replace interpretation. In fact, ito, pwede nyo rin i-accept ito or reject, bahala kayo. Kahit mali ang interpretation na, kahit nag-aral ka ng Bible doon na madalian, tapos naka-build ka ng interpretation, hindi mo alam na mali ka or what, no? Ano na yun, pwede pa rin siguro gamitin, no? Kahit maliit. Parang naguluhan din ako sa sinabi ko yan. Okay, the interpreter's role. Papunta tayo dun sa ano. This will be, malaking portion nito ay pag-aaralan natin next meeting. Yung interpreter. No? At gusto ko nga doon, meron akong part sa guide question mamaya para ma-touch natin a bit yung tungkol sa interpreter. Ano yung role ng interpreter? In understanding is shaped by culture and experience. Kagaya niyan, example, the Lamb of God is meaningless to some cultures. Bakit? Because number one, wala namang tupa sa kanilang lugar. Walang nabubuhay na tupa unless mag-export ka ng tupa, dadalhin mo sa isang lugar. Kailan ba ako unang nakakita ng buhay na tupa? Mga 2010 yata. 2010. Nagulat ako nung punta kami nag house to house evangelism kami sa isang lugar sa Isabela. Nagulat ako, nakakita ako doon na may mga tupa. Nakakatuwa naman. We must use tools and examine presupposition. At ito nga, pag sinabing presupposition, ito yung mga bagay na pinapaniwalaan mo. Yung iba nga lang na pinapaniwalaan, aware ka. Wait. Yung presupposition, ilan doon alam mo. Pero marami din siguro doon, hindi ka aware na presupposition pala yun. Kaya maganda rin nag-aaral ng theology. Bakit? Kasi nakikita mo, dito pala galing itong presupposition niya. And then interpretation bridges ancient and modern context. At yun naman ang goal natin dito eh. Merong mga naunang tagapagsulat, yung author, meron ding mga naunang recipient. At hindi tayo yon, no? Hindi tayo yon. Tapos, naririto tayo ngayon bilang mga manggagawa, mga interpreter at mga nag-aaral ng Biblia, no? Ang tungkulin natin, mga kapatid, tayo yung gagawa ng tulay. Okay? Tayo yung gagawa ng tulay. Para nang sa gayon, ang mga tao, mga kapatiran, mga nakikinig, yung sinulat doon na iba ang audience niya, may connect natin sa audience natin ngayon. Kaya po ganito, interpretation bridges ancient at saka modern context. Understanding meaning. Tatlong expression. Una, yung layunin ng author. No? Kasi sasabihin natin lagi, merong author. Ano ba yung layunin ng author? Bakit niya ito sinulat? Bakit niya sinabi? Tapos yung reader's understanding. Ito yung ancient readers, yung mga tumanggap. Whether yung mga letters ni Paul o kaya naman yung mga pinagsulatan ng Gospels. Kanila ipinapahayag yung mabuting balita. And then yung meaning encoded in the text. No? Meaning encoded in the text. Ang tawag dito, implication. No? Meron kang nabasa, merong paliwanag. Minsan yung implication, meron siyang pinapagawa o kaya naman meron siyang divine theological truth na gusto niyang pagdiinan. Meaning encoded in the text. Tapos types of meaning, merong referential, what the word refers to. At nakakatuwa kasi kayo po ay nag-aral ng Greek. Yan. Doon po yan papasok, yung referential meaning. Doon nyo po magagamit yung skill na pag may sinabi na Greek word. And again, magkakaroon tayo ng isang session
week 3 nga yata yon, yung word study. So, doon lalong magagamit yung pag-aaral ng Greek sa pag-aaral ng text. And then denotative. Ito yung scientific definition. For example, the ano no, the fruit of the spirit, di ba? Di ba? Yung fruit of the spirit. So, where yung denotative na fruit, talagang bunga lang siya ng isang puno, no? No? Pero ginagamit siya in a connotative meaning. So, meron kang tinitingnan, saging, o kaya santol, no? Saging, santol, prutas, pero binibigyan siya ng connotative meaning. Ibig sabihin, hindi hindi siya isang prutas na makakain. Kung hindi pinapahayag dito yung output, no, na nangyayari pag merong gawa ng espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. So merong connotative use, or another term yung emotional use nito. And of course, yung contextual meaning derived from the passage use, yung contextual, yung context. Kaya nga po, no, meron tayong isang separate lesson para lang sa context. Ay makita natin gaano kahalaga ang context po yung nagko-control ng meaning. Kasi laging nagkakaroon yun ng pagtatalo, tama ang interpretation ko. Pero wala naman sa context, di ba? So, nagkakaroon nga ngayon tayo doon ng question kung kaya bang timbangin, no? Sinukat ka, ngunit kulang. Bakit? Kasi nawala sa context. At kahit man lang, medyo lang tayo, mga rhetorical lang tayo. Mga kapatid, kahit man lang, no? Yung sa dami ng inyong matututunan sa course na to, kahit man lang yung context, huwag niyong kakalimutan yun. Huwag niyong kakalimutan yung context. Sabi, ito si Sir Edwin, ang dami namang sinabi. Ano po ang pinakamahalaga doon? Ang sasabihin ko, context. Context pa rin. And then, of course, yan, historical and cultural gaps. Challenges. Yan. Hindi tayo, merong time culture, tawag nila doon space and time. The temporal and then the spatial. Magkaibang panahon, magkaibang lugar. Magkaibang kultura, pamumuhay, tradisyon. Mga paniniwala nila, iba. Yung lingwahe nila, iba. At kung ang Bible as Hebrew and Aramaic, merong din Greek, meron din siyang sometimes merong Latin. Matipid nga lang, pero of course kasi hindi naman Latin yung audience ng mga brother, mga mga Greek speaking peoples around the first century church, no? At saka yung eternal relevance. Magandang pag-usapan na to kasi minsan paniwala tayo sa isang doktrina, no? Pero hindi pala eternal yung relevance niya, no? So conditional pala siya in some ways, no? At sasabihin mo, Pastor Edwin, paano nangyayari yung conditional? Mas makikita po natin yun pag-aaralan natin yung interpreting Old Testament law, interpreting OT law. At pag teka lang anak. Nahanap ko yung Okay. And then critical methods must be used with care and truthfulness. So, kung nag-aaral kayo before ng hermeneutics, tapos ngayon, advanced hermeneutics, kung habang nabubuhay tayo, yung kinaganda ng course nito, habang nabubuhay tayo, we are going to use this. Kahit sa ating one-on-one evangelism, pwede natin magamit ito. When the Holy Spirit compels us to reach out for Scripture. The goal of hermeneutics, Bible studied for application, not just history.
Ang layunin ng Bible ay talaga may sa buhay. Kailangan ito ay nagma-manifest sa buhay ng mga mananampalataya. Proper interpretation leads to right application. Ano na to? Orthodoxy leads to orthopraxy. Ortho kasi correct. Correct doctrines or correct interpretation results into correct lifestyle. At again, nakita natin ang bad hermeneutics, maling interpretation, ganun talaga. Maling pag-apply sa buhay. Example, si Jesus versus Satan sa Luke 4, of course, Matthew 4 din, ano? Si Satan, tinetempt niya si Jesus, lalo na yung pangalawa, tumalon daw si Jesus mula doon sa tuktok ng templo, di ba? At ililigtas daw siya ng mga anghel. So, hindi yun yung tutuyuin mo, no? Tutuyain pala, no? Tutuyain ang mga anghel, no? Para gumawa ng isang magic show, no? So, maliwanag na merong misinterpretation si Satan to. And then Psalm 91, wrongly used, Deuteronomy 6:16. That's the context. Sasagutan nila ni Satan. Why we must practice good hermeneutics? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ay, sorry. Hindi ko pala na share screen. Sorry. So ito yung kanina, yung nakita na natin to, the goal of hermeneutics, yung sinabi ko intended ito for application. Tapos to discern, bakit good hermeneutics? To discern God's message clearly. And again, ito yung kagandahan ng ating relationship with God. Sinabi ni Jesus sa John 10, my sheep hear my voice and they follow me. At sa atin, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, yun yung advantage and privilege natin bilang mga anak. No? Pag binasa natin yung Bible natin, kahit na nagpe-prepare tayo ng isang sermon or Bible study, no? Ang kagandahan nito, pag binasa natin scripture, una muna tayong kinakausap ng Lord. Merong i-reveal ng Lord sa atin na very personal at syempre very encourage. Kasi lagi naman nakaka-encourage yung salita ng Diyos. And then to avoid misconceptions and false teachings. Ganun talaga. Nakakalungkot, mga kapatid, tanggapin man natin or aware man tayo o hindi, maraming kulto nang galing sa loob mismo ng church. Unfortunately, yung mga siguro yung pag-interpret nila ng Bible na yun yung ginigit nila. Yun ngayon ang naging resulta misconception tsaka false teaching. And then 3, to rightly apply God's truth today. Napakahalaga po noon, no? Parallels exist between ancient and modern world. So, sinasabi dito, there are parallels. Not everything is the same, pero hanapin mo yung mga concepts and ideas that apply sa ancient world at saka sa time natin today. Papunta tayo doon sa isa to sa mga favorite verses ko. Actually, first year ako sa seminary. Year 2000, mga kapatid, no? Ay, by the way pala, glory to God na lang, kahit recorded. Next month, sa June, celebration ng aking 25th year sa ministry. Napakabuti ng Diyos. Yan, mahal na mahal ko si Jesus. At mahal na mahal din niya ako. Yon, salamat po. No? At malaking bagay, no? Maraming mga naging testimony. Maraming panahon gusto ko give up, pinagdudaan ko yung pagtawag ng Diyos. Pero, ayun lang, napakabait ng Lord. Sige, narinig ko yon sa isang devotional sa PMI. Ganyan. Sabi, actually kilala ko rin yung nag-share ng Sabi sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Napakagandang text.
Sa mabuting balita, Biblia, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ito po, lahat tayo. Ito yung gusto nating sa harapan ng Panginoon. Ito rin, may influensya ang teksto na ito. Kaya tayo naririto ngayon sa, of course, sa CCBSI in general, but in particular dito po sa pag-aaral ng hermeneutics. At ang ating layunin, nakita na naman natin yung text na yun, no? 2 Timothy 2:15, of course. Yun, mag-aaral tayo ng hermeneutics. Mag-aaral. At ang ganun, ang susunod na mangyayari, yan, magkaroon tayo ng tamang interpretasyon ng Biblia. At ang magiging, again, lahat ng ito sa biyaya ng Diyos. Pero mahirap naman kung lagi yan sinasabi sa biyaya ng Diyos. Magkakaroon tayo na hindi ka naman nag-aral. No? So, ano rin ako anong tawag mo dito? Tama ba yung term nun? Stricto din ako dun sa mga sa mga tamad na estudyante. Ops. Also, hindi mo para patama. Kasi, sabihin na naman, pastor, sakit mo naman magsalita. No? Kasi nakita ko yun, yung estudyante ko pa lang, tamad na. Paano pa pagpunta niyan sa church? Diba? Anong ibibigay niya? Ililitaw sa kanya doon yung katamaran niya. Pinapaano, ayaw lang natin ng isang, gusto natin, yung manggagawang, yung talagang mahal yung salita ng Diyos. Ayan, ito yung mga pag-uusapan natin. Ayan. Meron pa tayong time, mahaba pa yung time natin. Tsaka, napakalaga ng ng group discussion, no? Ito, una, bilang isang pastor, ministro, o kaya church leader, bakit mo kailangan ng hermeneutics? Bakit? What you can do, pwede nyo pong i-restate, yung sinabi, o kaya you can, pwede kayo magsabi ng istorya, pero wag lang mahaba, no? Para ipaliwanag yung bakit nyo nakita na kailangan ko ito. Think of your background, no? Think of your background. Ito ay pag-uusapan natin to next meeting, the interpreter, pero maganda, ma-prepare na rin natin. Background, ethnicity, dialecto, educational back. Yung kasi yung ethnicity, pwede mong sabihin na Tagalog ka pero nasanay ka sa rural area, di ba? Sa rural area o kaya naman doon ka sa siyudad, mas mas sabihin mo na nasanay yung kaisipan mo o you belong to the corporate world, di ba? So nadadala mo yung yung lingwahe ng your personality sa how can these features affect your interpretation? Kasama yung experiences. So ano po yun, ipasok. And then, third, how can you know the wrong interpretation from the correct one? Medyo medyo mabigat na tanong na ito, no? Or how will you know if your interpretation is the wrong one? No? Nilagay ko po yung wrong one kasi wala namang umaamin. At na nakakatawa sa sa mga pastor, lahat tama, no? Lahat correct. Pero maganda makita natin yung kabilang side. Pero again, this is really up to you. No? Napakahalaga sa atin yung sige po, the floor is open. Paano mo kaya mabubuksan yung floor, no? Alam ko yung pintuan at saka bintana lang mabubuksan. Yan, di ba? Hermeneutics yan, di ba? Paano mo nabubuksan yung floor? Sige. Pero anyway. Sige. O, sino pong gusto mauna? Kahit ano po doon sa tatlo. Any of the three. At pwede rin po kayo magtanong, no? Kung sa akin, ng isang tanong nyo kanina na napunta lang tayo sa guide, pwede rin po yun. Pwede rin po yun. Very curious ako doon sa ngiti ni Jonadel eh. Ano? Pwede. Hello po. Ako na po muna. Oo, sige. Sa ano po, actually, first time ko lang po mag-aral ng sa ganito. But
I think nung na-save po ako, nung nakakarinig na ako talaga ng mga preacher, and talagang, I think talagang may transformation ng Lord. Kasi before po may mga training kami ng yung mga, alam niyo, sa Sunday school. So matagal na po ako sa church, pero I think hindi talaga ako saved nung time na yon kasi walang ano, walang desire to know the word of God. But nung na-save talaga ako, yun na parang sabi ko, iba talaga siya eh. Kasi after ng save ko no, na siguro parang yung time na I believe na na-save ako, for a year, I think nandun pa rin yung desire. No? And yung isa po na gano sa akin na yun mag-aral, kasi dati na rin po akong na ano ng pastor namin before mag-pastor. But hindi ko rin po kinuha kasi parang wala rin po sa akin. But now, I think yun nga po, sa ministry talaga ako nilalagay ni Lord. And ang isa pong nagano sa akin, especially yung question number one po na why do you need hermeneutics? No, kasi ito po sa James, no, isa po ito sa tumatak sa akin. Sabi niya, not many should become teachers, my brothers, because you know that we will receive stricter judgment. So, pag mali yung interpretation mo, di ba, and yun nga po, gaya ng mga kulto-kulto, di ba, pare? Di ba? Kasi yung iba, walang takot sa pulpit, eh. Parang, kala nila, ano yun, parang school lang. But yun nga, no, as a magiging minister or kung ano man tayo sa church natin, may ano yung words natin, no? Lalo na kung magti-teacher ka, mas malaki yung accountability natin sa Lord. So, I think yun po yung ano sa akin, no, yung, especially yung verse na yun na bakit kailangan natin ng, ano, ng hermeneutics. Kasi naalala ko po sabi pala ni Pastor Dan, nung nagturo siya sa amin, ah, wrong interpretation will lead to parang wrong application ata. Yun po yung pagkakatanda ko. So, yun po yung sa akin. Thank you. Very well. Parang sinasagot mo na rin pati yung second question. Ano? First at saka second. May ano ka eh, meron kang short background about yourself. Salamat po. Salamat. Yung pong ayaw sumagot, magbabasa po tayo ng Greek, no? Babasa tayo ng Greek. Hindi. Um, Kuya Rigo, o si Kuya Mike na muna. Kuya Mike muna po. Opo, Sige, nauna siya. Kuya Mike. Yes po. Naidinig niyo po ako. Yes po. Narinig po na. Apo, magandang gabi po sa ating lahat. Opo. Gaya din po nung ni, ni kapatid na Jonadel, ako unang beses ko rin po na mag-aaral na ganito. Opo. Siguro po susubukan kong sagutin o ibabahagi ko po yung aking kuro-kuro sa una. Bakit kailangan natin ng hermeneutics? Kasi halimbawa, hindi naman okay lang sana kung pare-parehas na pastor yung lagi nag-uusap tungkol sa Biblia. Kumbaga, kahit papaano yung konteksto o sabihin natin yung mga aral o sabihin natin iba pang mga surrounding na mga kaalaman tungkol sa isang given topic, lalo na popular, kumbaga naintindihan nila. Kaya kapag pinag-usapan, makaka-relate yung lahat. Pero Tama po. hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kaya kailangan natin ng hermeneutics, hindi sa lahat ng pagkakataon, pastor ang kakausapin mo. May mga pagkakataon na bata, kabataan, o sabihin natin mas matanda na lumaki sa konteksto ng iba. Kaya kailangan natin ng hermeneutics. Yun po. At saka, madalas din po nagbibigay kulay, kumbaga. Yung nagagawa niyang buhay, yung isang lesson, halimbawa, di ba, nabanggit nyo nga kanina, bakit para bang yung lesson o yung sermon para bang nahihirapang maintindihan yung halimbawa, yung binubuhay niya kasi binubuhay niya yung kwento. O kumbaga parang pinapalapit nga gaya nga nung nabanggit nyo nga rin kanina yung isang figure of speech na tayo yung hermeneutics para tayo naggumagawa ng tulay. Talagang totoo po yan na tutulayin mo yung salita ng Diyos at saka doon sa mga
taong nakakausap mo. Yun po ang ano. Tama. Sa akin naman po, ako medyo mahilig sa kasaysayan. Parang number 2 na po ito eh. Kumbaga, nakikita ko po na ang sabihin po natin kapag medyo kumikiling ako medyo doon sa critical analysis kasi Mm. ah may nadinig ako, may mga kaibigan ako na may mga PhD sa history. Mm. Ang mga sinasabi nila, without historical evidence, there is no history. Kumbaga ang sinasabi nila kapag walang nahukay, walang natagpo ang dokumento na nagsasabing ganito ang nangyari sa nakaraan, ang ibig bang sabihin doon na matatapos, wala nang hindi na ikakahon na lang ho ba natin yung interpretasyon natin ng Biblia sa ganung bagay na kumbaga nakakatulong siya pero may mga pagkakataon ho na kailangan ho talaga nating hermeneutics. Kumbaga Yes. nabanggit niyo rin ho kanina yung iba't ibang discipline makakatulong dito, ganoon. Palagay ko kailangan ho talaga nating hermeneutics kasi nga kung Yes. hindi ho mabuhay yung kwento kasi magiging stagnant o static na lang yung kwento. Kailangan ilapit nga natin. Gagawa tayong tulad. Po. Good. Yun. Amen. Salamat. Kuya Mike. And then, next na natin si Kuya Rigor. Unmute na. Paka-unmute lang. Okay Yan. po. Salamat po. Gandang gabi po. Opo, good evening. Narinig naman po, ano? Yes po. Ay, okay. Salamat po. Kasi dito sa estudyante, mga estudyante, ako pinakabata eh. Ako pinakamatanda pala. Senior, ano. So, parang sa akin po kasi, bakit ako push through o ituloy yung mag-aral. Kasi nung naging pastor po ako, associate pastor, year 2000, nag-rely lang po ako dun sa mga trainings. Nagbalak ako mag-aral kasi gusto ko nga lumalim po. Pero dahil businessman din ako, nawalan ako ng time para ganon. So itong ito na medyo nag-senior na ako. Sabi ko nung kailangan ko pala ng tamang interpretation kasi nasanay kami na ang training lang namin yun nga po kanina guilty ko halos lahat doon sa tinatanong na kumokopya ka lang ba ganyan. Halos ganun po yung pagka nabigyan ako ng time sa preaching halos ganun lang po yung aking so hindi ko alam kung tama ba yung aking sinasabi at guilty ko talaga na pagbaba ko ng pulpito ina-assess ko yung sarili ko, tama ba yung sinasabi kong to? Kasi, although ako professional, pero iba pa rin pala talaga yung nag-aaral ka sa Bible School. Ngayon ko po napatunayan yun nung nagkaroon kami ng refresher course kay Pastor Dan. Yung pala mga natutunan ko noon kumbaga sa mga illegal teaching. Kaya nagsabi yan. Oo, ako na ako magsasabi. Illegal lang. teachings, kasi ang dami palang turo sa amin na tinanggap lang namin ang tinanggap. Hindi kami nag-guide ng aming pastor na dapat yung aming pagiging pag-preach namin, pag-interpret namin hindi po nakabase sa sarili lang namin. Yes. Talagang kailangan po namin mag-dig deep, yan, yung mga sabi nga natin kanina historical background. So, nung na-realize ko na sabi ko parang tanggap lang ako ng tanggap. Tapos i-relay ko lang yung tinanggap ko. Hindi pala ako nagiging mabuting lingkod ng Panginoon. Dahil maaring nami-mislead ko din yung iba. So nag-decide nga po ako na pumasok. Sabi ko, may nag-encourage lang na pastor sa akin. Sabi sa akin Pastor, di baling matanda na. Basta i-redeem mo yung time. Bawiin mo yung time na niyakaw sa ng kaaway. Dahil for 20 years, hindi ako, nag-relax lang ako. Nag-rely lang ako sa mga feeding ng nababasa ko, na napapanood ko. So, since ako na po kasi yung ginawang senior pastor dito, malaki responsibility talaga nakita ko. At yung sa number 2,
more yun yung ginagamit kong sa preaching, hindi po yung kung ano po yung original intent ng author. More of yung experiences ko lang. Yung kanina sabi na kinukwento lang ang buhay, parang gano'n na nangyari sa past. Yung aking ano po, hindi pa ako pastor. Tapos nagkaroon ako ng kaisipan na hindi dapat ganito kasi napapansin ko parang hindi na malago yung church. So nangyari po nung ako na yung nilagay ng Panginoon na senior pastor, magsi-senior na rin ako kaya in-embrace ko na rin. Sabi ko, Senior na pastor. senior na pastor, oh. Senior pastor. Parang sabi ko dapat mga bata na. Since wala kami mga kabataan na pwedeng kumbaga ilagay talagang senior na talaga ang kailangan. So yun po, pagdating dun sa number 3, tuloy, na sabi ko, yung bang naririnig ko sa mga kapwa ko pastor dito sa namin, lokal na church, tama ba yung mga ginagawa nila? Ngayon, dahil nga po nag-aaral na ako, nagiging aware ako na mali pala talaga, marami pala kami yung naging pagkukulang. For so many years, 45 years yung aming church, hindi kami lumago biblically. Ganun po yung aking nakita. Pastor Rigor, Ngayon, saan uli yan? Wait, 45 years? Saan uli yung opo, kesyo? Saan uli? dito sa may Siningguelasan sa Ay, Jesus Jesus is Alive. alive. Opo, Hindi yung kasi kaka-anniversary nyo lang, di ba? opo, Ang victory kasi bali kahapon 46 pa lang, Kahapon, 46 ako. 47. Kaya Oo. magkalapit yung Tama po, tama. opo. Sige, sige. Kaya nakita ko, sabi ko, ang mga kasama ko, mga namin po sa church, sabi ko, mga baby Christian. Kasi nung ginawa ko na po yung expository, nag-teach na ako ng expository, parang hirap na hirap silang i-catch. Yung mga, pag sinasabihan mo na lang ang context nito, background nito, parang makikita nyo kasi naghihikaban na, mga inaantok. Hindi nila catch yun kasi mas gusto nila yung preaching na tumatawa sila, yung na-enjoy nila yung mga kwento. For the past many years na yon. So ngayon po, nung unti-unti ko pinapasok yung mga expository teaching, yung may mga ganito, yung mga historical background, bakit nag-come up na ganito. Medyo sa kanila, parang hindi nila manguya. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo na dapat karni na kayo pero gatas pa rin ng bibigay ko sa inyo dahil hindi pa rin kayo natututo. For 47 years, ganun, 6 years, ganun yung aming Kaya nagkaroon ako ng struggle. Kaya sabi ko lalo kailangan to kasi ayoko lumago yung mga Sa totoo lang po, Pastor, konti na ang kabataan namin Puro matatanda. Puro matatanda na. Lumayo na yung mga kabataan kasi hindi kasi maiano sa kanilang yung alam niyo yung bridging na sinabi kanina na dapat ma-apply yung sa ngayon na modern times. Puro ancient times ang naikukwento. Yung sasabihin ng aming, kasi matatanda na rin yung aming mga pastor, siyempre. Kaya sabihin nung araw kami ganito. Opo. Alam niyo naman, pagka matanda, nagkwento. At tulad ko, matanda na ako, medyo makwento na. Nauuwi yung preaching sa kwento ng buhay. So ngayon, iniingatan ko yun. Iniingatan ko po na mapunta sa ganun. Yes. Para yun nga po, yung tamang interpretation leads to tamang application. Yun po yung akin. Malaki pang tong ginagawa ko. Kaya sabi ko, di bale, kahit na matanda na 63 na lang po kasi ako paano na, pa-retire din sa ministry dapat 65 Pero ngayon pala ako nagsisimula. Pero sabi ko nga, redeem the time, sabi ng aking kaibigan. Para at least may maipasa ka doon sa mga kabataan na nais maging pastor kasi meron ka nang nakuhang tamang aral. Kaya salamat sa Lord dahil meron tayo CBS Amen. si CBS kay Pastor Dap, si CBS tama ba
mga kapatid, yung Yung ating EBSI, opo. EBSI. Yes, yes. So, yun po. Salamat po sa Panginoon. Opo, thank Medyo you talaga rin. matanda na, no? Madaldal. Ano naman, full of wisdom naman. Yan naman yung wala Ay, kami. salamat po. Ano, Salamat po sa Panginoon. ano yun, Purihin po ang opo, Panginoon. yung mas bata kung hindi wisdom, ano yun. Anyway, may mga Salamat nasabi po. po rito, basahin ko lang, idagdag ko lang, ano yun, no? Apa. Dito sa chat, sabi ni Brother Carl, bilang lingkod ng Diyos, kailangan mag-aral ng hermeneutics para magkaroon ng wastong, pagbibigay kahulugan. Iyon, interpretation ng salita ng Diyos, kailangan din ito para di malihi sa tunay na mensahe ng Diyos. So, tinatamaan niya rin pati yung third question. Dagdag niya, dahil lumaki ako sa CBAP Church at namulat ako ng maaga nang di ko alam sa basic theology, nakatulong iyon nung minsan ako ay maging associate member ng isang full gospel church, pero kahit may basic theology conviction ako, kailangan pa rin ng systematic theology. Dapat alam mo kung ano intention mo sa pagkahulugan, preaching at saka devotional. Yes, thank you. Teka lang. Si Sister Julie ba? Hindi. Ano ko kay Brother Carl din to di ba? So, malalaman mong mali ang interpretation kung hindi ito align sa basic doctrine ng Christianity. Isa pa, inconsistent yung interpretation na inclined sa wrong doctrine. Uli, kapag wrong doctrine ka, takot ka sa sarili mong multo. Ha ha ha. Gano'n. Ha 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 ha. Gano'n. Takot daw sa multo yun. Takot ka sa tamang doctrine. Actually, yes. Salamat sa contribution ni Brother Carl. Salamat po. Iba pa po, meron na lang tayong ano na lang 7 minutes na lang Siguro we shall listen to one more. Tapos ako na mag-close ng ating discussion. Ako So, pas isa na lang yun, si Pastor Algie. Yan. sa akin pas yung number 1, why do I need hermeneutics? Una sa pastor, yung accountability doon sa church, sa mga members po, na kapag yun nga yung kanina po yung nabanggit nyo nga, na kapag mali yung na i-share, may at yun yung tinanggap nila, maglilid nga po yun sa maling practice ng church. So ito po, kaya kailangan ko rin po nito ng hermeneutics. Yung ganito pong study, yun nga rin po, part na as a pastors to guide and to guard the flock. So yun po. Then yung number 2 pas, yung sa akin po kasi yung church po, kasi yung kung saan ako lumaking church, ang dami po kasi pastor na dumaan. So naka-affect po yun sa akin po sa pag-i-interpret, kasi yung mga pastor na naabutan ko po puro kwento, yung iba naman puro theology, yung iba naman practice. So puro ganun po, kaya para sabi ko, ano ba yung tama sa sa mga bagay na to. Kumbaga parang naghahanap po ako ng balance na pamamaraan ng pag-preach. At yun, naka-affect sa akin yun pa sa mga interpretation. So, yun po. And then, tong number 3, paano malalaman? So, una pas yung yun nga, kung mali yung interpretation, makaka-affect nga po yun dun sa congregation na makikita yung buhay nila at taliwas sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At isa pa po, ako po sa dami rin ng mga napakinggan yung parang pastor o preacher na parang hindi niya alam yung sinasabi niya sa pulpit. Parang ganun po. So, ang magulo po, walang sistema. So, yun po yung sa akin. Yes, kuha namin yun. Yung sinabi na walang sistema, magulo. Yan talaga. Kasi, ano yun ano yung verse nun? Yung, basta may kinalaman sa the spirit of truth, ang pinoproduce nito, unity, di ba, encouragement. Pero, wala. Anyway, sige. Salamat. So, ayan, why do you need hermeneutics? Pwede natin ibalik kasi mahal natin si God, mahal natin si Jesus.
At tama rin naman sinabi nyo, mahal nyo rin yung flock. Mahal din natin yung flock. Yung nasabi ng Pastor Arjun na term is accountable tayo. No? At ano yun, gusto natin sabi ko nga, when we open the Bible, ang unang gagawin ng Lord sa atin, di ba? Binuksan natin yung Bible, ang unang gagawin ng Lord sa atin is to communicate Himself to us. Tayo mismo. And by this, sige, Kuya Mon? Yes, Kuya Mon. Good evening po, Pas. Opo, good evening. Um, Yes. Magtatanong po Yes, please, sige. regarding po kasi kanina sa senior yung verse doon sa 2 Timothy, Pas, which is napakagandang paalala sa amin. But suppose there are students na nag-aaral siya, Pas, no? And then meron siyang struggles na kung saan magbibigay lamat sa buhay niya, na kung saan nakikita ng ibang kapatiran na nag-aaral siya sa Bible school, tapos hindi namin makita sa buhay niya. What's your take sa bagay na yun, Pas? Opo. Kasi ang hirap na kami nag-aaral, tapos dapat kami maging standard na maging aware sa mga tinuturuan. Pero kami yung nagiging katitusuran ng iba. Ano po yung take nyo doon, Pas? Dapat pa bang magpatuloy or personal convictions about that matter? Parang tatlo yata ang tanong mo doon, Kuya Mon. Pero sige, iyan na natin. Yung una, siguro ang sagot ko na lang dyan, dalawang values lang pinapahalagaan ko. Kasi kahapon, Yes, nung Saturday, kasi kahapon is Sunday. Sa Saturday, nandun ako sa graduation. At of course, meron mga graduation messages. Pero kunyari, Pastor Edwin, kung ikaw ay mabigyan ng speech na magsalita sa graduation, dalawa lang laging sasabihin ko. Una, faithfulness, at pangalawa, holiness. Kailangan maging faithful ka kasi nandiyan na naman yung Bible. Paano maging faithful? Tingnan mo, basahin mo. Pero nandun din yung holiness. Magawa yung dalawang yun sa akin, okay na. Ngayon, babalik tayo doon sa pinag-uusapan mo. Pwede ka kasing maging magaling intellectually, pero wasak yung buhay mo. No? Sa yun, ang tawag mo dito, permissive will ng God. Inaalaw ng God na may mga Kristiyano, sinasabi nila Kristiyano sila. Sinasabi nila leader sila ng church. Magaling nga naman magturo pero hindi naman holy. Pwede nga yun kahit hindi ka na magaling pero holy ka eh. Siguro mas tatanggapin ko pa yung ganong uri ng mananampalataya. Yeah po, Pastor. Ang ganda po ng punto nyo. Saan po tayo lalagay pag ganon nga? Kasi po, yan din yung nagiging paliwanag eh. Hindi, alam mo, sina Pastor Moody, talagang napakagaling mag-preach. Pero sabi daw nung sa nabasa ko, pag nasa stage siya, dapat hindi na siya aalis doon para yung buhay niya hindi na makita ng iba. So saan po tayo lalagay, Pas? It's good thing to know that holiness and faithfulness. But nakita nga po natin na bumabagsak bago pa lang siya nag-aaral. Ano po yung talagang best advice for us para maging aware po kami? Ewan ko kung mas mag-fit yung discussion natin sa ethics. No? Kaya mukhang mas mag-fit yung discussion natin sa ethics. At nandoon naman yung 2 Timothy 16, di ba? All scripture is God-breathed, no? Useful for teaching, correcting, rebuking, and training naman, So, yung correcting at saka yung rebuking ay part ng bahagi ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Yun nga lang, syempre, ang question mo pupunta paano mo i-re-review yung tao? Paano mo i-re-review? Siguro mas magandang question yon para malibit. Kasi yung correcting, mali ang doktrina niya. So, kailangan siyang i-correct. Kagaya ng sa case ni Apollos, tinulungan siya ni Priscilla at ni Aquila. Meron siyang nalalaman sa scripture, pero galing daw yun sa gospel ni
Yung gospel na tutunan niya from John the Baptist. Now, yung rebuking, bilang mga Pilipino, ayaw natin na pinapahiya natin yung tao. Pero meron talagang ganon. Merong pastor na namamahiya, merong church leaders na namamahiya. Sa akin, pag pinahiya mo yung tao, parang ano yun, sa mata ng mga tao, parang pinatay mo na rin siya. So, hindi ako papabor doon. So, babalikan natin na, again, ang magiging source ng rebuking natin, yung Word of God. Pero ang lagi nga sinasabi, pwede raw tayong magsabi ng tama, pero yung paraan ng pagsabi natin, hindi naman tama. So, kailangan magtugma ito at wag mawawala dito yung panalangin kasi ang magko-correct sa buhay ng tao hindi tayo, kung hindi yung Holy Spirit. Sabi nga, 'di ba? Ano 'yon? Yung the gospel is ano, no? Yung salvation is napapakinggan. It comes through hearing, faith comes through hearing. Pero kung hindi naman tayo magsasalita, paano natin mako-correct naman yung tao? Kaya ethical question yung pong ni-raise ninyo, pero sana meron kayo na nakuhang components doon sa Yes po, thank you very much po. You can also Naliwanagan po. send me an email, no, para mas Sige po, Pas. Sige po. Sige po. And again, teka lang. Ayun. And again, thank you po sa bawat isa. You have received your notes at yung mag-focus po kayo. Siguro as an assignment ay kasi papunta tayo, ang discussion natin next meeting is the interpreter. So tingnan ninyo, magkaroon kayo ng self-reflection. Ano yung merong background ninyo? For example, ako, ang background ko is hindi sa Baptist ako na born again. Hindi rin ako sa isang Baptist church nung tinawag ako. So may mga factors 'yon na nakaka-apekto sa aking interpretation. Tingnan po natin 'yon. At yun, yung para maging mas mayaman yung ating discussion. So again, salamat po. 9:03 na sa aking time. So